So, papunta ako ngayon dito kay Diwata Pares. Tingnan natin kung mainit pa rin ba siya or dinudumog pa rin ng maraming tao. So, malapit lang yung area na pinuntahan ko dito. And then, nakita ko sa Google Map, malapit dito si Diwata Pares. So, tingnan natin kung malinis ba yung procedure paggagawa niya at kung ano yung totoong lasa. Tara, samahan niyo ako. So, ito yun na yung area ni Diwata Pares. Hindi masyadong maraming tao. So, tingnan natin, bigyan natin ng honest review kung talaga ba totoo yung mga sinasabi ng So, ito yung pagbungad sa entrance. So, kung may mga dala kayong sasakyan, pwede kayong mag-park dyan. Malawak yung parking area niya at hindi ganun ka-congested katulad ng dati. So, nag-iba na yung presyo na, hindi na 99. So, 120 na yung unlimited. Isa rin maganda sa kanila, yung mga staff niya. So, after kumain at umalis ng mga customers, nililinis na nila agad yung table, which is good na hindi na nila pinapatagal yung dumi or doon sa table. At ito yung mga menu niya, meron din siyang iba-ibang menu. So, may longganisa, may chicken, at kung ano-ano pa. So, ito yung sikat na sikat niyang pares. Ito yung condiments, kung gusto nyong anong klaseng timpla. At ito yung itsurang binili ko. Bumili ako ng pares bagnet. So, ayan yung itsura niya. Samahan nyo akong bigyan siya ng maayos na food review. So, dito, tinitikman ko na yung lasa ng pares ni Diwata. Pero, may mga katabi rin akong sa table ng mga kumakain. Ang tinikman nila is yung barbecue at yung isa naman is yung chicken or siken na tinatawag niya. So, unang-una muna doon sa venue, medyo mainit siya. Open wall kasi siya, tapos GI seats lang yung cover ng bubong at wala ring insulation cover yung bubong. So, expect nyo na sobrang init at medyo yung iba dyan, pag siguro maraming tao tayuan. Pero ako, nung time na yan, nakaupo. Kasi around lunch na yata or mga 1, mga ganun ako nagpunta. So, kita nyo naman sobrang naiinitan ako. Ano nga ba yung lasa ng pares ni Diwata? Para sa akin, ang trip ko kasi pares is yung matamis. At yung pares niya ay hindi ganun yung trip ko lasa. Pangalawa, malabnaw siya. Siguro dahil nga unlisabaw din yung pares niya, hindi ganun yung consistency ng lasa. So, habang kumakain ako dito, dumating si Diwata. Medyo nagulangtang yung mga kumakain at medyo pinagkaguluhan siya ng onte, pero hindi na rin naman ganun karami yung kumakain. So, yun yung sasakyan niya, yung puti, yung SUV. Taray, di ba? At meron siyang bagong nilulutong menu. Yung bangus yata yun. Bangus pala. Hindi siya yata. Bangus talaga yung niluluto niya at i-add niya doon sa mga additional na orders na mga kumakain sa kanya. I think yung price niya is 140 kasi malaki daw. So, ayan siya. Naka-oven pa. Yan, niluluto yun. So, balik tayo sa pares niya. So, balik tayo kung ano nga ba talaga yung lasa ng pares ni Diwata. Ito ay honest review. Sabihin na lang natin na katulad lang siya ng ibang pares na makikita mo somewhere. Yung natikman ko siya, kita nyo naman dun sa video, hindi siya malasa, malabnaw. Siguro kasi yung hinahanap kong pares is matamis at malasa. Pero yung sa kanya kasi ilang beses ko nang nilalagyan ng
patis, ng any condiments or seasoning na nandun sa may table niya, hindi pa rin talaga ganun kalasa siya. I would say na hindi ako yung market na kinikater ni Diwata. Pero nakakatuwa siya dahil ang laking tulong niya, sorry, sa mga on a budget. Pero nag-increase na kasi siya ngayon. Before, 'di ba, 99 siya. Pero ngayon is 120 na siya. Pero good thing na kung malakas ka sa kanin, only rice pa rin siya at only sabaw. At may free na soft drinks. Pero nung doon sa mga katabi ko, masarap naman daw. Kasi nga, again, hindi po tayo pare-parehas ng panlasa at magkakaiba yung trip nating mga gustong kainin. Pero thumbs up sa kanya kasi sobrang nag-improve yung facility niya. At maayos at mababait yung mga server na nagpunta ako nung panahon na pumunta ako. Pero, babalik pa ba ako? Hindi na. Kasi gusto ko lang malaman at matikman kung ano ba totoo, yung talagang totoong lasa niya. Kasi yung iba, kina-cloud lang siya for the content eh. Ako, hindi ko siya sinisiraan. Pero, hindi talaga ako yung market niya. At, okay na akong natikman ko siya. Hindi ko siya naubos, sorry. Pero, sana may chance pa na mag-improve yung lasa nung Diwata Pares niya. Kasi hindi ko talaga bet pagsamahin yung bagnet at yung chicharon bulaklak. Pero aside from that, dun sa lasa, siguro sabi nila masarap yung chicken niya at yung barbecue. Who knows? Kung mapadaan ulit sa area. Pero okay na ako. So once again, ito ang inyong Lakwatsarang Appraiser na laging nagbibigay ng mga kakaibang adventure at kakaibang lugar dito sa Pilipinas and also food blog. Hindi ako food blogger pero pag nasa area lang at medyo maganda kainan or medyo nagtitrending at nasa area tayo, puntahan natin. So ito ang inyong Lakwatsarang Appraiser. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!